ang utos ngayon ng mga baka ng inang Lisa Tanas, bangag, tambaluslos at lahat ng mga demonyo na gusto nilang panghawakan ng kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng fake Facebook account. Ang caption na ginamit yung fake page na Maharlika Network na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman ang pasabog ni Maharlika. Ito pa lang si Lisa Tanas ay pikon na talaga sila at hindi na alam ang gagawin kung kaya't gumagawa na naman sila ng mga fake account. Gamit nga ang account nitong si Maharlika para siraan siya at itong si attorney. Dito pala nasabi ni Maharlika na noon pala ay magmimilyon subscriber na sana ang kanyang Facebook page, pero nagbayad ng ibang mga troll itong si Bangag Jr. at itong si Lisa Tanas para naman ipa-take down or ipawala ang kanyang Facebook page. Pero ito na naman sila ngayon ay gumagawa na naman ng paraan para masira nga itong si Maharlika. Isa lang ang ibig sabihin nito na tama nga ang sinasabi ni Maharlika at takot na nga ang mga bangag sa mga revelasyon nitong si Maharlika. At isa pa, itong ng lalaki na nag-abot ng fulboron dito kay Bangag Jr. ay kilala pala ni Cathy Binag. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. So mga kababayan, gusto ko lang unahin na may gumagawa, gumagawa ang mga kampo ni Bangag. Siyempre, yung mga trolls, yung mga bayaran ni Bangag nandyan sa DICT, andyan yung mga nagbabayad sa mga walang prinsipyo, walang dignidad na mga morons na insimada, okay? At mga syongit bells. Bakit ba ang mga vlogger ni Bangag ang susyongit? Ang susyongit, makukyoho ang dating kasi bayad ang kanilang mga pagkatao. So recently, actually, I think naglalayag pa ako nito. Hindi ko lang nabigyan ng pansin. Pero may gumagawa nga na mga tauhan ni Lisa Tanas na kidnapper, ni Bangag Marcos Jr. na Addictos Benedictos. Ayan, inutusan na naman para palabasin na ako ay nag-post at palabasin na inaaway ko si Attorney Vic Rodriguez. May mga ganun silang hanas. So, ang kawawa naman ng ating, buti na lang, gwapong-gwapo si Marlon ng 3rd floor. Ayan. Si Sir Marlon ng 3rd floor studio. Baka pwede nyo nang i-subscribe yan kasi the more na inaano tayo. Ayan, mga palangga. So, hindi po ako yan yung Maharlika Network. So, ang utos ngayon ng mga baka ng inang Lisa Tanas, bangag, tambaluslos at lahat ng mga demonyo na gusto nilang panghawakan ng kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng fake Facebook account. Okay? Tandaan ninyo mga palangga, hindi po 200 pesos, 280 o 300 or 500 o 1,000 ang followers natin sa Maharlika Network. We have 81 and Boljak is, like 81,000 subscribers. But actually, kung hindi pinatumba o kaya hindi ginamit ng putang inang Marcos Jr. at Lisa Tanas, ang AFP, ang mga ahensya ng gobyerno para i-take down ang page, makipagsabuatan dyan sa Pilipinas, hindi po buhay na buhay pa sana yung ating more than 1 million now na subscribers. But don't worry. Kahit na pinatake down ng mga buwaka ng inang pikon na pikon at mga Addictos Benedictos na sinisira ang buhay ninyong bawat Pilipino, ang boses ko, ang alindog ko, mawala man ako, nag-celebrate man ako,
eto buhay na ako, no? Natuwa ka, Lisa Tanas, ano? Medyo nanahimik ako. Pero hindi ibig sabihin na nahimik ako, wala na akong pakialam sa laban ko. Kahit ako'y nag-enjoy, nasa isip ko pa rin ang laban ko. Just so happen, lagi akong around sa dance with my friends. Pero ganun pa man, eto mga kababayan, pinapalabas ng mga bangag, ayan, ng mga bangag, itong picture na ito picture ni Marlon Purificacion. Ang caption na ginamit yung fake page na Marlica Network na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na makyoho pa sa bulok na palaka. Kyoho, ano? Itsura niya, damak-damak. Linti daw ang bilat niya, gina-yeast na. Anyway, all right. Sabi dito, Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap na pulburon video na inilabas natin mga palangga. Ito po ay si Lisa Tanas at si Bangag at ang mga aliporos niyang author dito. Yan, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Wala kaming usapan ni Attorney Vic. Di ba? So ito'y mga tanim, fake page ni Lisa Tanas at ni Bangag. Dahil nga galit na galit sila. Dahil binuking sila ni Attorney Vic Rodriguez dito sa librong ito. That's why kung wala pa kayong kopya, you have to get it now. Okay, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niya nakitang nagpulburon ang mamang si Kuting. So ito po ay ginamit nila ang picture ni Marlon, Sir Marlon Purificacion. Ito po ay gawa ni Lisa Tanas. Gawa ni Bangag. Dahil pikon na pikon sila dahil malapit na silang matumba. Okay? Malapit na silang bumagsak dahil sinasabi ko sa inyo, ang AFP at PNP na mga matitino ay sukang-suka na sa kanila. Let's talk about this kasi nagpalabas sila 3 days ago sa presidential communication ng video na kung saan mga kababayan ay kina-counter nila yung tungkol doon sa PIN daw na abutan. Di ba? Pinalabas nila PIN. Ngayon, sinasabi nila, nag-release ka agad ng presidential communications na, maging mapagmatsyag, di ba? Huminto, mag-isip at magsaliksik. At sinasabi niya, walang maluloko kung walang magpapaloko, tiyakin ang katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si Political Witch Boy, si General Macanas, di ba? Yung mga, yung mga title nila, is it, pa-question mark. So gustong lasunin ng putang inang Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw ng fake news, mag-detect. Ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng polboron na may palaman na PIN. Number 1, okay? Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng PIN daw. Kaya nga in-explain ko yun eh. Sabi ko pwedeng PIN na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon, nung inabot ni random, pag-usapan namin ni Cathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya, reserve ko yun, kakilala niya yung nag-abot daw di umano ng PIN kay Bangag Jr. Pero sabi ko nga, baka may nakaipit na white powdery substance. Ngayon mga kababayan, okay? Kung hindi ka kilala, eto, let's open your mind, your brain cells, darling. So ngayon, inabot yung white plastic. Siyempre, pinakita nila, palalabasin talaga ng mga buwaka ng ina, spin yun. Kung random personalidad na hindi kakilala ni Bangag, ikaw, sino ka man, inabutan ka, hindi pa titignan mo kung pera yung inabot sa'yo? Or pang-adictus benedictus? Eto ha, tangina, PCO, ha? Ikaw, Lisa Tanas, ang utak mo ha, nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, jumorbag, gumano na lang ang vape. Dahil minuto nag-vape ka, sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog na sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak ito mga inayupak na to,
Hindi, kayo mga palangga. Yung well, alam ko mautak kayo, yung mga nagpa-follow sa akin ng mga palangginging. Ang palusot nila ay opinion. Kung inabutan ka ng random personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba, hindi mo gaganunin? Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin ng mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin, pero so far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ganyan. Ito bangag, makinig ka kasi lagi kang bangag, buha ka ng ina ka eh. Ginanon mo kaagad, ibinulsa mo. Ibig sabihin, mga palangga, inabot. Kasi ang drama ng mga bangag, ng presidential communication, pin daw yun. So kung pin yun, so ibig sabihin, alam niya na may aabot sa kanya. Hindi ba dapat ang pinakauna, tinuturo natin sa ating mga anak, pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. 'Di ba? Huwag mong tatanggapin. So, siya, Presidenteng Bangag, ang ginawa, tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot, tinignan niya, ano ba to? 'Di ba? Baka mamaya, pera yon. Tapos nakita siya na, tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi binulsan niya eh. So, prior to that, kung i-analyze ninyo, kilala ni Bangag ang taong yun, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Cathy Binag. Mamaya, mag 3:30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang live together. So ngayon, binulsa niya na kagad. Okay? So ibig sabihin, meron na silang usapan, o even before, previously, meron silang abutang nagaganap. So ngayon, ang ginagawa ng mga buwaka ng inang gobyernong Bangag, na dapat yun ang kalusin, lapit na makalos yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Mga yawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Buha ka ng inan nyo. Pagpasok pa lang ni Lisa Tana, pagpasok pa lang ng 2022, tinatapyas yung tiyan niyang botete. Hindi ba fake news yan? Kung talagang concern kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulboron at inabutan siya at gusto siyang alukin na suminghot at magpakabangag? Wala kayong sagot dyan. Di ba? Bakit sinasabi ni Cathy Binag, harap-harapan na si Marcos Jr. ay may pagkakataong dumudugo ang ilong dahil sa kaka-adik? At alam ni Amy Marcos yan, ulit-ulitin ko, dahil bago ko inilabas ang video, alam ni Amy Marcos na ang authentic video na yon ay lalabas. It just so happened na hindi binigay sa kanya ng ating source, kundi sa akin binigay. Kaya hindi niya na-damage control. Pambansang tulak, sabi ni Gorgor TV. Gorgor TV, kung ayaw mong mag-gorgor, palitan mo yan ang picture mo. Bakit ako yan? Mako-confuse ang ating mga palangga dyan. You have to put something, baka mahirap ma-confuse palangga. We support each other, but don't use my picture kasi baka technical. Anyway, mga kababayan, so yan yung yan yung malaking issue na hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon hindi nila ma-debunk na sa pamamagitan ng sinasabi nilang panakot sa akin dito sa Amerika na deepfake daw yung video na pulboronic si Bangag. Bakit hindi mo tanungin Bangag Jr. yung kapatid mong Mangga? Alam na alam ni Amy Marcos, Amy, wag kang magsinungaling. Wag kang maglaro dahil ibabagsak ka ng taong bayan sa iyong panggagamit sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Actually, it's not about panggagamit sa mga Duterte dahil ang Duterte, they can't stand alone. Pero ang panggagamit mo, Amy, para iboto ka ng Duterte supporters is panggagamit sa taong bayan para makontrol nyo muli dyan sa Senado. Wala ka naman nagawa dyan eh. Ano ba ginawa mo? Sige nga, Amy. Hindi ka na nandigan na ikaw mismo nakakaalam na ang kapatid mo at ang sister-in-law mo at ang pamilya niyong buo, yung pamilya ni Bangag ay mga adictos benedictos. 'Di ba? Naalala ko dati. Okay? Ito. Nagbidabidahan ka dito.